Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina ay naganap na ang introduction ni JJ Redick bilang head coach ng Lakers sa media. Dito ay sinagot niya ang mga katanungan ng press at sinabi niya kung ano ang mga dapat ayusin sa team. Nabanggit niya nga na 29th ang Lakers sa rebounding last season. Ang kanyang mga plano kay Anthony Davis, pag-maximize kay LeBron as an off-ball player at nagsimula na din umano siya na makipag-communicate sa bawat player ng team. Sinabi niya din nga mga kaibigan na wala siyang pakialam sa mga nagsasabi na hindi siya deserving ng trabaho na ito. Alam niya umano kung anong expectations ng mga pinaka-passionate na fans. Ang expectation umano ay championship at ito ang gusto niyang idala sa franchise na ito. Kung papanoorin nyo ang introduction ni Darvin Ham noon at ni JJ Redick ngayon, agad nyong makikita ang pinagkaiba ng dalawang coaches. Si Darvin Ham nga ay palaging naghahanap ng rason na kesyo ganito, kesyo ganyan. Habang si JJ Redick ay unang interview pa lang nga ay sinabi na niya na oo, hindi pa siya nagko-coach sa NBA ngunit alam niya nga daw ang kanyang responsibilidad. Goal niya nga daw na ibigay ang kanyang best everyday at ang goal niya ng kanyang staff at ni Rob Pelinka ay ang bumuo ng championship level team sa bawat taon. There is a level of seriousness nga kay Redick mga kaibigan na hindi natin nakita kay Darvin Ham na tila ba masaya lang nga na mabigyan ng pagkakataon. Habang si Redick nga ay makikita mo nga na very passionate siya about the game of basketball and the tiny details. Alam nga ni JJ Redick na magiging mahirap ang trabaho at handa siya dito. Si Ham ay nag-iwan ng impression na gusto niyang maging body-body sa mga players habang si Redick nga ay very straightforward at hindi natatakot na sabihin kung anong opinion niya sa isang bagay. First interview pa lang nga ay nakita na natin ang pinagkaiba ng dalawang head coaches, at least kung paano nila i-handle ang media. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. 2 years ago ay naging malaking kawalan sa Warriors ang pag-alis ng kanilang lead assistant coach Mike Brown na ngayon ay head coach na ng Sacramento Kings. Well, ngayon nga ay muling nabawasan ang galamay ni Steve Kerr dahil lang pumalit kay Mike Brown bilang lead assistant coach na si Kenny Atkinson ay lumipat na din sa Cleveland Cavaliers bilang kanilang bagong head coach. Malaki nga ang impact ito sa Warriors mga kaibigan. Tila ba unti-unti na nawawala ang mga championship core ng Warriors, hindi lamang sa players bagkus pati na din sa coaching staff and front office. Nauna nang umalis si Mike Brown na lead assistant sa mga championship run ng Warriors simula nang umalis si Luke Walton. Sinundan ito ng pag-alis ng President of Basketball Operations Bob Myers na siyang naging susi sa lahat ng deals ng Warriors Dynasty. Sumunod ay si Andre Iguodala na lumipat sa Miami Heat at bumalik din ngunit nag-retire na ngayon. Sumunod si Kenny Atkinson ngayon mga kaibigan at posibleng sa mga susunod na araw o linggo ay si Klay Thompson naman ang umalis sa Warriors. Posible nga bang may mali sa pagpapatakbo ng panibagong GM ng Warriors? Dahil kung maaalala nyo nga ay mga unang araw pa lamang ni Mike Dunleavy sa kanyang trabaho ay sinabi niya na mananatili si Poole sa Warriors. Sa loob lamang ng isang linggo ay na-trade ito patungo sa Washington Wizards. Isang galaw na nagpakita na wala siyang isang salita sa kanyang mga players. Isa din silang team na halos walang ginawang galaw noong trade deadline kahit na nasa baba ng standings ang Warriors nung mga oras na yon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?